Mga bossing, grabe traffic. Diretso na yan hanggang Botanical Garden, hanggang sa Mines View. O, ganyan ang sitwasyon ng Baguio ngayon. Well, anyway, ganyan talaga. Welcome back to the channel. Ito yung second part ng review o test ride impression natin, first impression sa Kimco $150. Sa mga hindi pa nakakanood nung walk around tour natin, panoorin nyo na lang yung part 1 video nandiyan sa somewhere sa screen or nandiyan sa link in the description. Kaya tara na, ikot-ikot tayo ng konti para ma-describe ko sa inyo kung anong klaseng ride ang meron dito sa Kimco $1. Grabe traffic ngayong holiday season after Christmas na. Today is December 26 sa recording na to. Katatapos lang ng Christmas pero syempre hindi pa rin tapos ang mga turista dito sa Baguio City. Unang-unang ride impression natin syempre sa first time yung ira-ride itong motor na to. Maninibago talaga kayo ng day and night difference. Malaki ang difference niya. Lalong-lalo na kung galing kayo sa mga mas higher displacement, mga 160, 180cc or higher, maninibago kayo sa scooter na to when it comes to the riding style and riding position. Unang-una, mataas ang kanyang floorboard. Medyo toilet seat talaga kayo. Kahit hindi kayo ganun katangkaran, toilet seat talaga. Expect nyo na ang tuhod nyo nakataas. So hindi kayo masyadong nakarelax. So mataas siya, as you can see. At saka malayo yung kanyang handlebar sa kanyang seats. Kaya kung medyo short ang inyong arms, medyo i-stretch nyo ng konti para maabot nyo. Okay, kung hindi naman kaya lalapit talaga kayo sa handlebar. Sa visual niya naman, okay na okay kasi wala namang windshield dito. Mababa yung kanyang panel gauge. Tapos naka-naked handlebar pa. Kaya kitang-kita talaga. Wala siyang windshield. Kaya kung nasa high speed kayo o nag-rides kayo, yan, keep that in mind na lang na magkakaroon kayo ng wind fatigue. At sure na sure ako magkakaroon talaga kayo ng wind fatigue kasi walang nagde-deflect ng hangin. So, yung sa naman, sa lapad niya naman, okay naman siya. Yung kanyang side mirror, nabanggit ko na to, ang weird niya, tsaka hindi ko siya gusto, to be honest, ayoko siya. Nakabang na yung pampalit ko na side mirror dito. So, after na tong video na to, papalitan ko na siya. So may konting grado lang kasi siya kaya hindi ko rin siya talagang nagugustuhan. Though gusto ko yung bilog pero ayoko yung stem niya. Alright? So kaya nga pala dollar ang tawag dito kasi ginagamit ito sa Taiwan pang business. Pang hanap buhay. Ayun. Kumbaga dito yung mga angkas yan, MC Taxi, na food delivery, yan, Grab, Panda. So yun ang purpose nito dun sa Taiwan. Pero yung iba pinag-adventure din nila. Pwede rin naman kasi siyang ipang motocamping kasi nga this one is a utilitarian scooter. So marami ka talagang may kakarga dito. Designed siya for carrying large na scale and mga weight na dadalhin mo. So imbis na magsasakyan ka pa, dito ka na, di ba? Pwede naman ang gamitin ito sa mga ganyang bagay. Kapag ginagamit dito pang pang mga pop-up store, pop-up coffee or mga kung ano mga pagkain. Kasi marami ka talagang may kakarga. May-utilize mo talaga yung space dito ng walang ka-problema. Right, so medyo lumalapit na tayo dyan sa akyatan sa may bandang Aurora Hill. Ito matarik talaga. But for me, ang kanyang hatak sa Astubal, yan, siya, malakas. Para sa akin, maganda ang hatakan niya. No need mag-upgrade. So this one reminds me of yung nasubukan kong SYM Tuscany 150. Halos ganun yung yung takbo niya, yung performance niya, halos ganun. Ito siguro slightly na mas malakas lang talaga siyang humatak. Slightly. Yun yung napansin ko dito sa $150 na to. Kaya nakakatuwa din kasi parang naglolokohan tayo sa itsura niya pero malakas din to. Maganda rin ang kanyang hatak.
acceleration wise maganda. Hindi ka mapapahiya dito kahit mabigat ang karga mo. Iaakyat ka talaga na ito. Kasi kaya niyang kaya na itong kumarga ng 100 plus kilograms. Okay? Pag may ganyan kang ikakarga, walang problema dito sa $150. Sabihin na natin, meron ka pang back ride, wala rin problema. Kayang-kaya niya talaga. Kaya kahit hindi ka na magpalit ng CVT or mag-modify ng CVT niya pang gilid, okay na. Okay na siya, stock. Goods na goods. So nandito na ako sa Aurora Hill, mataas. Baka magpa-ambyong ako para matesting lang natin. Wala, sisiw sa kanya. Sisiw na sisiw. Ang kanyang ride, medyo stable na malikot yung harap. No? Pero yung gulong niya sa likod kasi malapad. Kaya yun. Okay siya as kung hindi rin malikot yung kamay mo. Okay, rin siya. Maganda rin ang kanyang handling. Yan. Combination ng stability tsaka ng maliksi. Kasi yung harap nito maliksi built for city rin kasi siya kung kailangan sumingit ng mabilis. Sisiw na sisiw dito sa dollar. So, bala kong laparan ng konti yung harap kasi medyo nalilikutan talaga ako sa kanyang front wheel. Pero ano lang yun, parang reference lang naman. Ayan, sisiw na sisiw. Walang kahirap-hirap. Dumidilim na rin pala. Good thing may kapote naman ako. Pang upper. Kahit maabutan tayo ng ulan, ayos lang. Suspension-wise sa mga flat pavements, walang problema. Maganda siya. So we have yet to test this one soon sa mga medyo rough road pag magta-try tayong mag-glamping. At tatry natin itong $150 sa mga yan. Tsaka, papansin nyo guys, all stock to wala akong mga kinabit dito. Siyempre, except itong clamp lang ng action cam. Yan lang naman yung nakalagay dyan. Pero, parang add-on lang naman kasi siya. Parang snap-on lang. So, hindi talaga siya nakakabit. This one is pure stock, as in stock na stock. Kasi medyo may kamahalan talaga to, motor pa lang. Medyo mapaparay ka na talaga sa kanyang presyo. Kaya hinay-hinay mo na tayo sa accessories. Kung may mga second hand nga Mas gusto ko rin bumili ng ganun kasi as long as good condition, goods naman na. Mga rack, yung rack sa harap, side panniers. Tsaka yung adjustable na top box rack, yung goods na goods din yun. Maganda rin yan ilagay din. Kasi napi-flip yung likod niya. So maganda siyang iurong kapag naka-flip yung upuan para hindi ganun kahaba. Kasi mahaba talaga parang long dyan. Parang long dyan to tas ang liit pa. Medyo bansot pa siya kaya parang long dyan talagang itsura niya kapag fix yung bracket na ilalagay. Kaya mas gusto ko na hindi fix. Gusto ko yung na-adjust para minsanan na rin yung gastos kasi medyo mahal Nasa 7,500 yata kung di ako nagkakamali. So yun din siguro yung isa sa pag-iipunan natin. Kasi gusto kong unahin yun Saka yung front rack. Ganda ng view dito Paambyong pala to guys. Aurora Hill, Paambyong, Trinidad. Yan. Diyan tayo dadaan. Parang kulang na yung hangin ng gulong ko sa harap. Well anyway, yung shocks niya, maganda maglaro. Premium as stock. So no need mag-upgrade pa for now. Gusto ko lang munang makita yung full potential after ma-break-in. Kasi mabi-break-in pa to Kailangan pa natin siyang i-break-in ng maayos bago natin palit-palitan. Hindi yung palit-palit agad. Though yung gulong, alam ko medyo medyo madulas tong gulong niya. Pero Taiwan made naman. Pero susunod, try natin baka mag-dual sport na lang tayo para sure din. Just in case na mapasabak tayo sa mga slight na off-road, natin, maganda yung traction niya. Okay, ito, akyatan na naman. Wala talagang problema kahit bumitin tayo Kahit walang buwelo goods na goods dito. Malakas, maganda hatak niya. Hindi ka bitin kung kailangan mong overtake na pa-incline. Basta safe. Kayang-kaya niya, May bigay siya.
Hindi ka alanganin dito. May tricycle pa. And then, hindi na kasi sakop ng Baguio to eh. Kaya may mga tricycle dito. Goods lang sa kanila yan. Paambyong tayo. Medyo malayo-layo to. Naka 3 bars pala tayo. Tapos 8 liters ang kaya niyang ikarga. Nasa ilalim yung gas tank niya. Kahit malayo pa yung puntahan natin, and walang problema. Goods pa rin. Alright. Sa upuan naman, malambot yung kanyang upuan. Generous ang upuan nito, including yung pang back ride kahit na-flip siya. Hindi pa rin naman siya yung kumbaga na compromise dahil nga flip tech siya. Decent pa rin naman yung kanyang foam. Tsaka nilagyan ko ng ano pala yun, ng Band-Aid mod. Kasi pag wala akong nilagay na foam, mamaya papakita ko sa inyo. Masyadong maratol yung likod ng upuan niya kaya sobrang nakakairita. No, ganun din sa lahat ng $150. Ganun, ayun yung problema na maingay kapag nakababa. Pero yan, nasolusyonan naman natin. Ngayon wala na akong naririnig, hindi na ako naiirita. And kasi tinataas ko yun kapag maingay. Pero ngayon, goods na. So isa rin pala guys, sa kailangan yung malaman, makapal ang kanyang grips. So it's good pag nasa city kayo kasi hindi nyo siya masyadong i-grip. So in short, hindi siya nakakapagod. Ang payo ko lang sa inyo, pag ganyan yung mga grips nyo, mga kapal, first 300 ang kanyang first change oil. So susunod 1,000 na. So kaya medyo alanganin pa tayong mag-long ride kasi nga hindi pa tayo nakapag first change oil. So madali na lang naman na yon, 300 naman. So change oil tsaka gear oil lang naman, engine oil and gear oil. Tapos yan na, goods na. Ganda rin pala maglakad dito. Ano? Tahimik dito. Masarap mag-ride dito. Mag-throttle therapy. 90 plus kilos pala ako mga boss. Kaya nasasabi ko na malakas talaga siya. Kung magbaback ride pa ako, siguro ng mga same na height, weight ko. So wala pa rin problema yun. Kayang-kaya niya pa rin. Kasi malakas naman ang torque niya. Torque and power, malakas. Yan, no? By the way, ang forma pala ng $150 ay may pagka-classic na rugged. Yun ang forma niya. Para siyang Honda Rufus, yan, choppy. Yung mga classic na ganyan na pangharabas. Ganun ang tindig niya. Kaya okay pa rin na ka-outfit ka ng classic dito. Kasi babagay pa rin. O kahit mga kahit mga adventure, mga dual sport, yan, mga enduro helmets, yun ang suot mo dito. Bagay na bagay pa rin. Nga pala, binenta namin si Bluey Da Fascio para makabili ng Kymco $150. Brake hold. Maganda dito, may brake hold eh. So, may park brake siya. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan drum brake yung likod. So sana sa 120, so sana sa presyo niya kahit dual disc brake okay na. Simula nung nagpagas, naka 3 bars pa rin. Parang 6 bars yata to eh. Tapos naka LED, naka TFT yung panel niya, pero ano lang naman, basic pa rin ang kanyang information. So may clock, may voltmeter, tapos may 2 trip. Yung floorboard nito malapad, as in malapad. Talagang marami kang makakarga, very convenient to kung nagbabiyahe kayo madalas. Gusto niya lang magmotor. Marami kayong may kakarga dito. Sa likod, sa harap, sa side. As in, kung hindi nyo na kailangan magsasakyan kung talagang motor lang gusto nyo, tsaka more on adventure lang. Madaling-dalin, unique ang kanyang style. Classic na rugged, tsaka yan, utilitarian. Maganda Kymco dollar. Hindi kayo makakita ng ganito sa labas
sa daan ng madalas, konti lang talagang makikita nyo. Rarely na, baga para siyang baga mas rare pa sa Vespa. Atok na yan Tama. So, atok na pala. So, ang dami kong nalaman sa ride na to So, rarely na makakita tayo ng ganito sa daan. Kasi nga, hindi naman lahat gusto yung style, hindi lahat gusto yung presyo. Tapos, hindi pa siya naka-ABS. Wala pang TCS, hindi dual disc brake. Kaya yung iba, para sa kanila, hindi ganun ka good deal. Kung kailangan mo talagang matesting bago mo, mapagdesisyonan Muna tayo saglit. Okay, pahinga mo.